Hoy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Quick live lang tayo, ka-coffee, dahil ngayong gabi, nag-press conference, ka-coffee. Itong si Digong, si Tatay Digong, the best president ever daw. Nag-press conference ito, ka-coffee, at kanyang inanunsyo na tatakbo siya sa pagka-mayor dyan po sa Davao. Grabe naman ito, ka-coffee. Parang hindi naman ito nakontento sa kapangyarihan. Imagine mo, nahawakan mo na yung pinakamataas na posisyon ng Pilipinas. Ngayon, tatakbo ka pa dyan sa pagka-mayor, parang give chance to others naman. At isa pa, ka-coffee, 70 plus years old na siya. Medyo mahina-hina na rin po yung presidente. Kawawa naman yung mga residente ng Davao. Ano ba to? Napipilitan lang ba siya tumakbo sa pagka-mayor? Or kinakailangan niyang tumakbo dahil kailangan niya ng immunity or else mananagot siya? Kasi kung wala siya sa kapangyarihan, mas mabilis siyang mananagot . Kaya yan ang hinahabol niya. Makakuha ng immunity, makakuha ng kapangyarihan. Sabi niya, hindi niya na kaya sa pagka-senador kasi kailangan mong mag-launch dyan ng national campaign. Hindi niya na daw po kaya at baka mag-collapse na lang daw siya anytime. Ganon din sa pagka-mayor. Pero kaya niya pa yung pagka-mayor. Actually, naiisip natin ito, hindi dahil sa maraming reklamo sa mga Duterte, hindi dahil sa maraming kalukuhan ng kanyang administrasyon, pero kawawa din naman yung mga taga Davao. Wala na, no choice na sila . Doon sila din naman ang nagdidesisyon kung iboboto nila o hindi. Pero wala na kasing ibang option. Puro Duterte na. Alam mo kung bakit tatakbo itong si Digong sa pagka-mayor dyan sa Davao? Ayaw nilang i-let go ang Davao. Ayaw nilang bitawan ang Davao. Kasi baka hindi nila makuha ulit pabalik. Mamaya makuha ng ibang clan yan . Ng ilang political clan. Kasi for the longest time, puro Duterte na ang namamalakad dyan sa Davao. Wala na silang matinding panlaban dyan. Kaya kinakailangan ulit si Digong. Ibalik ulit si Digong. Nakalulungkot lang na with his old age, actually hirap na rin itong maglakad, hirap na rin itong magsalita, kinakailangan niya pa rin tumakbo sa pagka-mayor. Ibigay naman natin yan, bigyan naman natin ng chance yung ibang mga kandidato, parang masyado ng gasgas naman masyado yan. O sige, nasa pahayagan, ka-coffee, ngayong gabi ito patulog na lang tayo, nakita natin, ka-coffee, itong balita na ito headline na naman ngayon si Digong dahil nag-iingay na naman ito. Nasa GMA News, nasa ABS, sa lahat ng pahayagan, ka-coffee, isinapubliko na po ito. Duterte open to running for Davao City Mayor ngayong eleksyon 2025. Pero hindi na raw po sa pagkasenador. Actually, good thing din naman yan dahil hindi na siya pupunta sa Senate. Actually, mas may chance nga siya kung tatakbo siya sa pagkasenador. Kasi mataas siya sa surveys, baka lumusot pa yan sa pagkasenador. Sa pagka-mayor, I think malaki rin naman ang chance niya na mananalo siya sa pagka-mayor. Pero doon lang sana tayo, ma-realize niya man lang sana na medyo may nahina na siya. At kawawa din naman yung mga Davao dahil di niya na mapagsisilbihan ng maayos, no? Kawawa yung mga taga Davao talaga dyan. Kaya sa mga taga Davao, habang hindi pa nag-election, sana ma-realize ninyo yan. Paano kayo mapagsisilbihan na medyo mahina na, ka-coffee ang presidente o ang dating presidente na magiging mayor ninyo eventually? Sino na lang magpapatakbo dyan sa Davao? Hindi na yung tao na binoto ninyo, ibang tao na lang yan, di ba? So sana, kung meron kayong ibang option, yun na lang sana ang inyong iboto dyan. Former President Rodrigo Duterte said on Saturday evening he would be willing to run for mayor of his hometown Davao City in the May 2025 elections. Hindi pa formal ito dahil hindi pa naman siya nagfa-file ng kanyang candidacy, pero sa press conference ngayong gabi lang po yan, inanunsyo niya na po yan. At a news conference in Davao City, Duterte inquired from the media if the public opinion was in favor of him returning as mayor of the city that he had led for over 2 decades before winning the presidency in 2016. Biruin mo, ilang dekada ka na dyan di ba? Ibigay mo naman yan sa iba, bigyan mo naman ng chance yung mga kababayan mo dyan sa Davao. Diba? Parang ayaw yung pakawalan yan. Ano bang meron dyan sa Davao na ayaw yung pakawalan yan? When some members of the press replied in the affirmative, Duterte said, sige, mag-mayor tayo. Sure, let's run for mayor. Yan yung translation dito sa English na to. Kaya ba niya? Definitely. Napakaraming pera ni Digong. Napakaraming mga Chinese na sumuporta sa kanya. Diba, marami nakaimbak yan, billionaire, ka-coffee, mga sumusuporta sa kanya. Actually, kahit tumakbo siya sa pagkasenador kayang-kaya niya yan Sa dami ng pera, limpak-limpak na salapi yan, kayang-kaya niya yan. May mga nakikita tayo ng mga content, na sinasabi nila, kinakailangan daw ulit tumakbo dahil wala na raw pera, kinakailangan magkapera. Definitely hindi. Hindi mauubusan ng pera si Digong, napakayaman ni Digong. Billionaire yan, ka-coffee, hindi mawawala ng pera yan. Ang kinakailangan niya, immunity. Dahil sisingilin na siya
Diba? Sinisingil na siya ng International Criminal Court. Sisingilin na siya ni Leila de Lima, diba, ng House of Representatives. Unti-unti nang nahahalungkat, unti-unti nang nabubuksan, nabubulilyaso itong mga illegal na transaction during his administration. Kaya kinakailangan niya ng proteksyon. At kahit papano, kung nasa pwesto siya, meron siyang protection dyan, nasa gobyerno siya. Kasi kung private citizen lang siya, private individual lang siya, abay hindi siya basta-basta mag-no sa mga imbitasyon ng mga invitasyon para sa mga investigasyon. So, kahit hirap na yung katawan niya, dapat nagpapahinga na lang siya, kinakailangan niya pang bumalik, kinakailangan niya pang bumangon, kinakailangan niya pang manalo para protektahan ang kanyang sarili. Or pwede rin naman, pwedeng teorya din naman dyan, kinakailangan niyang isalba itong kanyang angkan, itong Duterte clan, dahil maaagaw sa kanila yan eh. Si Inday, hindi naman pwedeng tumakbong mayor dahil vice-presidente pa siya, unless mag-resign siya. O si Baste Duterte, yan, tatakbo daw po sa pagka-vice mayor. Kung tumakbo sa pagka-mayor yan, baka maaagaw na sa kanila yan. Alam ko, may isang nag-file din ng candidacy dyan, isang pastor eh, at kakalabanin sila dyan. So, kinakailangan nila ng matibay-tibay na panlaban dyan po sa Davao City para kahit papaano, hindi mawala sa kanila ang Davao City. Kasi ayaw na nilang bitawan yan eh. Napamahal na sila sa Davao. Napamahal sa posisyon o sa Davao. Kaya hindi na nila bibitawan yan. Duterte said his son, incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte, should be the vice mayor. O sino magtatrabaho na lang dyan? Siyempre, hirap na rin si Digong eh. O magtatrabaho dyan yung next in line. Si Baste Duterte. O hindi na raw tatakbo sa pagkasenador yan. Kasi hindi naman pwede pagsabayin mo yan eh. Pili ka, vice alkalde o senador. And I think sa Senate, hindi naman lulusot yan. Kaya balik na lang muna sa local position. The former president also appeared to have ruled out the possibility of running for senator even as opinion polls indicated that he was among the favorites to win Senate seats in the upcoming year. In fact, malakas yung kanyang survey. Malakas siya sa survey. Pasok siya sa top 3. Top 3, top 5. Iba't ibang research firms yan. Lumalabas yung pangalan ni Digong. Kasi nga, kung gugustuhin niya, tumakbo siya sa Senado, kaya niyang manalo. Sa dami niyang pera, kaya niya mag-launch. Ang problema, kawawa yung taong bayan. Ikaw ba, mapagsisilbihan ka pa ba? Hirap na mismo si Digong, di ba? Hindi ko alam kung paano magiging strategy niya dyan. Siya din naman, umaamin nahirap na siya, magkukulapse na nga siya. Kaya nga yun yun yung punto dyan Total, ikaw mismo nagsabi na nahihirapan ka di wag ka na tumakbo, di ba? Give chance to others, ibigay na natin yan. So, mas marami mga bagong politiko na mas mainam ka-coffee. Sa mga taga Davao, tingnan ninyo ka-coffee, suriin ninyo. Yes, posible, nagagalingan kayo kay Digong dahil for the longest time, binoto ninyo yan. Bakit hindi nyo subukan tingnan? Baka may ibang kandidato na kasing galing niya. Kung tingin nyo kay Digong magaling, kasing galing niya. O baka naman mas magaling pa kay Digong. Tingnan ninyo, baka may iba kayong alternatives, baka may iba kayong option. Kasi you have to consider yung age ni Digong. Paano siya makakapagsilbi with his medical condition? Diba? Kayo din ang kawawa niyan. Hindi kayo marirepresent ng maayos niyan. Kung lagi nasa ospital o kung hindi niya ma-deliver yung kanyang functions bilang alkalde. Yung taong ibinoto ninyo, posibleng hindi siya magpapatakbo sa syudad ninyo. Kaya ingat din kayo dyan. Duterte cited his age and physical health. Exactly. Diba? O siya na mismo nagsabi niyan. Yung kanyang edad at ang kanyang physical na kalusugan, yan ang dahilan kung bakit hindi na kaya mag-launch ng nationwide campaign. Di sana nagpahinga na lang, di ba? Umexit na sa politics si Digong. In the first place, naabot mo na yung pinakamataas na posisyon, ang pagiging presidente. Exit na siya dyan. Pahinga na siya dyan. Bakit kinakailangan mo pang ipilit yung sarili mo dyan? Hayaan mo rin yung mga anak mo. Di ba? Hayaan mo na si Sara Duterte gumawa ng sarili niyang pangalan. Si Baste Duterte gumawa ng sarili niyang pangalan. Siya ay magpahinga na muna. Mag-retire na muna. Maawa na siya sa sarili niya dyan. You think I can carry a national campaign at my age or you want me to die? O gusto niyo daw ba mamatay na lang siya? O nasa sa inyo yan. Sige, comment dyan ka, Coffee. Kung gusto niyo na lang mamatay na lang daw siya, edi patakbuhin niyo siya sa pagkasenador. The 79-year-old asked, bagko-collapse lang ako niyan. Oh, 79 na pala, hindi 73. Anong una, akala ko 73. 79 na, ka-Coffee, mga taga Davao. Wake up. Gumising kayo dyan, ka-Coffee. 79 na. Wala naman tayong discrimination sa edad, pero nakikita nyo naman mismo si Digong. Hirap na ito, ka-Coffee. Pagpahingahin nyo na, tulungan nyo na mismo si Digong. Huwag nyo na iboto para hindi na rin siya ma-stress. Makapag-relax na siya dyan. Baka marami kayong alternatives dyan. Mukhang hindi ko na kaya, sabi ni Digong. Let us be realistic about it. Oh. Earlier, PDP President Robin Padilla said the party
would wait for Duterte's decision whether to run for senator until the last day of filing of candidacy papers on October 8. Ngayon Sabado, October 5, Linggo, October 6, October 7, October 8. Sa Tuesday ka-coffee, magtatapos po o deadline ng filing ng Certificate of Candidacy. Bilang partido, ako ang presidente ng PDP. Gusto ko nang tumakbo siya. Kung hindi siya, isa sa mga anak niya. The senator told reporters on Friday. Yan po ang sinasabi dyan ni Senator Robin Padilla. Pero dahil sa announcement na ito, dahil sa press conference na ito, wala nang Duterte. Natatakbo sa pagkasenador dahil vice mayor nga itong si Baste at alkalde naman po itong si Duterte. Para sa amin, napakahalaga sa PDP na may Duterte dahil ang PDP ay Duterte, sabi ni Robin Padilla. Senator Bato de la Rosa, also a PDP member, said they were also encouraging Mayor Duterte to join the senatorial race. Biruin mo. Si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, pinipilit pang patakbuhin si Digong sa pagkasenador. Sayang yung upuan, sayang yung seat, ka-coffee dyan sa Senado. Ibigay natin yan sa mas deserving at mas kaya pang patakbuhin, kayang mag-develop ng mga batas. Kasi hindi pa final to ka-coffee. Yung pagsasabi niya na tatakbo siya sa pagka-mayor, hindi pa final yan. Magbago pa ang isip niyan at mukhang magbabago pa ang isip niyan. Posible kasi na bluff lang ito. And pagdating ng Tuesday, magpa-file ito sa pagka-senador. Hindi pa malinaw yan. Unless mag-file na siya ng kanyang COC. Wala pa press conference ngayong gabi. Hindi ka naman makapag-file sa Lunes, tingnan natin. Baka iba na naman ang takbo ng isip nito. Tumakbo pala sa pagka-senador. Bluff pala yan, ka-coffee. Diba? Hindi natin mabasa si Digong dahil pa iba-iba siya lang sinasabi Nasa sa inyo yan ka-coffee. Sa mga taga Davao, kung tatakbo siya sa pagka-alkalde, malaki yung papel na dapat yung gampanan yan. Siya ba dapat o baka may iba pa kayong alternatives dyan? Yan, pag-isipan po ninyo ng maigi yan. Sa lahat ng mga botanteng Pilipino, if ever na tumakbo ito sa pagka-senador, pag-isipan din natin yan. Siya ba dapat makakuha ng isang pwesto dyan sa Senado? Or ibigay ito sa mas magagaling or kasing galing man, sige, kung magaling ang tingin nyo kay Digong, no? Kasing galing ni Digong na mas kaya pa ng kanyang kalusugan, kaya pa ng kanyang mental health, ng kanyang physical health na gumawa ng mga batas. Nasa sa inyo po yan. Pagdesisyonan nyo po ng mainam yan. Sige, i-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section nang mabasa din po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page? Pasuyo na lang ka-coffee, pa-follow na lang, click na lang po ng like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe, nandiyan po sa baba, subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!